Hi guys, good morning. Good morning to everybody. Good morning. Good morning sa ating lahat. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon nung pagka-uwi ko on my first day sa trabaho kasi nga, shelak. Super pagod. Nakarating ako ng bahay ng 12:30 and nagising ako around 9 o'clock. Kasi napakahaba ng tulog ko. In fairness, usually ang tulog ko nasa 6 to 7 hours lang per day. Pero as in, humaba talaga siya nung kahapon. Kakatapos lang din ng tornado kagabi. As in, nakakatakot guys. Sobra. Pero wala namang nasaktan. Hindi naman grabe yung mga naging damages. Ayan. Share ko lang sa inyo yung naging ticket price cost ko nung pumunta ako ng Saudi Arabia. Kasi may nagtanong or may mga nagtatanong kung magkano ba daw. So ito na. Diretsahan tayo mga beshi. Ang first flight ko is from Washington DC. Lumipad ako ng Washington DC papuntang Jeddah, Saudi Arabia. It is a business class flight. Bakit ako nag-business class? Kasi meron akong reward option from Saudi na kapag nag-book ako ng isang reward ticket that will cost me more than 50,000 or 50,000 rewards points, yung 50,000 ibabalik nila. In short, kapag nag-book ako ng 65,000 worth of ticket, they will return back 50,000. Kapag nag-book ako ng reward ticket naman, yun business class yun, na economy, which is like 26 or 30,000, ang ibabalik lang nila, of course, maximum is 30,000. Okay? So, kapag less than 50,000 points ang binook ko, 30,000 lang ang ibabalik ng Saudi. So, ang ginawa ko para masulit yung milestone reward ko sa Saudi ay minaximize ko siya ng full potential. So, lumagpas ako ng 50, since marami naman akong points, nag-use ako ng todo-todong miles, which is 60 or 65,000 miles sa aking Saudi. Alpersan miles. So, ang binalik sa akin, so I spent 65,000. Right after booking, ay binalik sa akin yung 50,000 points. So, technically, ang in-spend ko lang ay 15,000 Alpersan miles. O, diba? Ang ganda! Diba? So, 15,000 lang. Magkano yung binayaran kong tax? Kapag nagbubook ka through points or Alpersan points sa Saudi, meron ka pa ring babayarang tax or surcharge. Napakamahal kapag nagbook ka directly kasi sa Saudi kasi kapag nagbook ka ng flight with them, much cheaper yung points na gagamitin mo for a certain class of travel. So, napakamahal ng taxes and surcharge. Umabot din ako ng halos 200, siguro $70 or $300, something like that, for a one-way business class flight. And mind you guys, kayo na lang yung mag-check ng isang one-way business class flight from Washington DC to Jeddah, pero napakamahal. Hindi siya biro. Mas mura pa yung business class from Washington DC to Manila. Mayroon kang makukuha like $3,000, $4,000, $5,000 with layover in Jeddah. Pero ang isang direct business class flight from Washington DC to Jeddah ay napakamahal. Kayo na lang yung mag-check. Ayaw ko nang magsabi sa inyo. Okay? Ayun. Sulit ba? Sobrang sulit. Nakakaloka. Sana napanood nyo yung aking vlog about yung business class trip ko. Nung bumalik naman ako, ang ticket cost is around, I think $8 lang ata ang binayaran ko pabalik, if I'm not mistaken. Economy naman ako. Via Saudi pa rin, pero binook ko through Virgin Atlantic points. I paid 36,000 Virgin Atlantic points. Economy class ticket, I paid $8. I think wala na kasi siyang surcharge. Kaya ganon, mas mura. Walang fuel surcharge. Ang binayaran ko lang is purely terminal tax or something. O, diba? Mas maganda.
Shala ko. Ayan, yun yung naging ticket cost. It's around $300. Pagdating naman sa round trip Delta flight ticket ko from Dayton to Washington DC, I think I'd spend around like $280 to $300, something like that. So total would be around $600 for the entire ticket cost. O, diba? Bongga. Napakamahal. Kung iisipin mo, napakamahal niya. Pero, I mean, hindi siya nakakapanghinayang kasi ginusto ko naman yon. Pero, napaka-worth it naman. Diba? Para makapag-travel tayo. Travel is very costly, but ang iniisip ko na lang parati is hindi ko na maibabalik yung time na nasayang ko. You know, wag lang tayo puro pera, wag lang tayo puro ipon, enjoyin din natin ang pera natin, di ba? Nandiyan ang pera para gamitin, hindi para ipunin lamang. O, di ba? Balance between savings, travel, enjoyment, and pleasure. Kapag meron kayong option na ganun, okay? Ayun. Yun lang. Napakasarap mag-travel, but at the same time, mag-ipon din paminsan-minsan. In short, wag puro, balance it out. Diversify your happiness, diba? Merong happiness sa pag-ipon, merong happiness sa pag-invest, meron ding happiness sa pagta-travel once in a while. Wag din puro gala lang, diba? Kapag sisihin ninyo, pagtandaan ninyo, wala kayong pera na naimbak. Char! Naimbak! So, balance, you know. Pagdating nyo dito, dapat anong tawag doon? Work-life balance. Ayan, English. Oh, proud na kayo sa akin. Grabe yung tawa ko nung talaga. Parang, witch. Sabi nila parang witch daw. Sino kaya itong tumatawag? Who is this person calling? Bahala ka sa buhay. Anyway. Baka i-call-up ako niyan. Hindi ko sasagutin. Char. New guys. Wait, matawag. Bahala ka. Ayun. Yeah, ang naging ticket price or cost ko is around $600 in total. Lahat na. O, diba? As in. Yung hotel ko naman, we stayed, I think, 4 nights and 5 days sa Intercontinental Hotel in Jeddah. I paid around 69,000 IHG points. No taxes na binayaran. I also stayed in Washington, D.C. Holiday Inn near the airport. Washington Dallas near the airport. And it cost me around, magkano nga ba yun? 20,000 points, if I'm not mistaken. Sorry. So, I'd spent around 90,000 IHG points on that trip alone for 5 nights stay in a hotel. So, yun. Ano pa yung mga ginastos ko doon? Of course, yung mga pagkain, mga ganyan, diba? Ayan. Next na katanungan. Kumusta naman daw yung naging experience ko pagdating ko dito sa Amerika? Nakakatakot bang mag-travel as a green card holder? Wag na lang ba tayo lumabas ng bansa? Dito na lang ba tayo? Ganyan-ganyan. Ayan. Sagutin ko yan. Ako guys, meron akong global entry. Ang global entry na yon, para siyang program that will expedite your entry into the United States. Okay? Global entry is through the Customs and Border Protection, United States Customs and Border Protection. So, you will apply online. And then after that, they will give you conditional approval. Once you are approved, you need to set up you need to schedule yourself for an interview. And then, actually, mahirap makakuha ng interview at any, US Customs and Border Protection or USCIS office. Mahirap.
Pero sa Washington Dallas kasi pwede kang mag-walk-in for as long as you have a departing flight on that day. So pwede kang mag-walk-in, dalhin mo lang yung US green card mo, yung passport mo, your driver's license, and if you are conditionally approved already. So usually it will take like 1 or 2 days after your interview and then ma-approve ka na. Magkano? I think around $120 yung application fee that will last for 5 years. Did I pay for that? Yes, I did pay for that. However, it was reimbursed to me because Global Entry is covered by my IHG One Rewards Premier credit card. So naka-receive ako ng reimbursement for a full amount. So technically, I did pay $0 for that Global Entry application. So kapag meron kang Global Entry, pagpasok mo sa United States of America, you don't have to line sa queue ng mga resident, US citizen na napakahaba. Meron dong Global Entry line. So you are supposed to line up in that queue. And napaka-ikli ng pila ng Global Entry line na yun. As in, siguro mga 10 people lang, 9. Kung minsan nga, nung naranasan ko nung last visit ko, nung bumalik ako galing Pinas, siguro mga 2 or 3 lang kami. Pero yung pila sa mga visitors, immigrants, US citizen, siguro siguro mga 200, 100, 300 katao ang nakapila. Pero marami namang officer doon. So in short, para itong fast track immigration service. Pagpasok mo, ano ka lang, idudukmol mo lang yung, iaano mo lang yung face mo sa camera. Meron dong ang daming camera. Siguro mga, yung mga machine, siguro mga 5, 6, 7 hanggang 10. Tapos gaganyanin mo lang, tapos marirecognize. You don't have to enter anything. It is face recognition ang system. So, kapag face, ma-recognize, ganyan. As in, sensitive or something. Face recognition talaga. As in. So, after nun, dediretso ka na sa immigration officer. Ano ang naging pagkakaiba nung entry ko nung November tsaka yung ngayon? Last November or December, after ma-recognize ng machine na ako yon, dire-diretso lang ako, as in, mabilis lang. Hindi kinuha yung passport ko, hindi kinuha yung wala. Ang sabi lang, "Are you a med?" "I am a med." And then he said, alala ko pa, lalaki yun. And then he said, "Welcome back to America." Ganun lang. Wala na. Nothing to declare? No. Wala na. Diretso na. Pero ngayon, ang nangyari mga beshi ay sino kayong tumatawag? I'm curious. Ang nangyari is that, umano siya. After kong ma-face recognize, I'm sorry, nawawala ako. Kasi nga iniisip ko rin kung sino yung tumawag. Ayun, after kong ma-face recognize, ay dumiretso na ako sa, may nakaabang na may mga malalaking tablet, ganyan. I think, yun, I don't know if it's ICE or immigration or bata ng presidente, whatever. Tapos, meron silang malalaking mga tablet and then they're checking, and they said, "You're good to go." And then after that, dumiretso na ako sa Customs and Border Protections or USCIS or whatever, immigration service. And then after nun, guys, ang tinanong sa akin is, "What is your address?" Very first time sa Global Entry na tinanong ako na, "What is your address?" So, sabi ko, my address, nagkamali pa ako kasi ang una kong binanggit ay yung street, yung street, Wilming, and then nagkabali-baliktad.
Pero siguro, tapos tinitingnan niya talaga ako mata sa mata if nagsisinungaling ako or memoryado ko lang. Whatever. Diba? Tapos sabi ko, naniwala naman siya. Sabi niya sa akin. And then the next question is, nothing to declare? No. And then nakaalis na ako. And then, after nun, dumiretso na ako so walang hindi siya tumagal ng 2 to 3 minutes or siguro mga 2 minutes lang, mga ganyan. Maximum of 2 minutes. So, hindi masyadong matagal. So, hindi siya nakakatakot na lumabas ng bansa. Huwag tayong manakot ng mga ibang tao nang wala namang basihan. Huwag tayong magpakalat ng mga kung ano-anong chismis na hindi naman natin na-experience first-hand. Kasi maraming mga iba dyan na mga parang, nananakot, ganyan-ganyan. Sobra kung makapag-ingat or ng tao. May mga ibang tao nga na sinasabi nila na wag nang mag-travel kasi green card holder, mahihirapan kang bumalik ng Amerika. Ito lang ang take ko dyan, mga beshi. As a green card holder, every time na lumalabas ako ng bansa, parati kong iniisip na it's not all whether on this administration or sa ibang administration pa, every time na lumalabas ako ng bansa and then bumabalik ako ng US, there's really no guarantee that I will be able to have a secured entry or guaranteed entry sa United States of America. Because hindi ka naman citizen eh. Permanent resident ka. Kahit law-abiding ka pa. So, it is always a gift for you na papasukin ka nila dito sa kanilang bansa. Kasi hindi ka naman dito citizen. Okay? So, there's really no guarantee. Okay? Ang question is, mapipigilan ba ako nitong lumabas ng bansa or hindi ba dapat tayo lumabas ng bansa on this? Definitely not. If you really need to travel and you want to travel, sana hindi ka mapigilan ng ganitong mga pagbabanta or something. Because, ang time kung kailangan mo talaga makita yung mga magulang mo, kung kailangan mo talaga mag-refresh outside of the US, go for it. Time is gold. Time is precious. Kesa sa takot sa dibdib na nararamdaman ko. Nararamdaman nyo or nararamdaman ko. Whatever. Diba? So, wag na wag matatakot. Okay? Kahit minsan ka lang lumabas ng bansa, kung nakatadhana ka talagang hindi papasukin dito sa United States of America, kahit minsan 1 taon or minsan ka lang in 4 years lumabas ng bansa, wala. Hindi. Diba? Hindi ka makakapasok na. Ako nga, always akong lumalabas ng bansa and always pa rin ako nakakapasok. Itong, takot na nararamdaman natin na lumabas ng bansa is same lang ng before na pinapakalat na hindi tayo makakalabas. Kapag nandito ka na sa US, hindi ka makakalabas, hindi ka magiging US citizen kapag lumabas ka within the 5 years. Within 5 years, hindi ka na makakalabas. Mga katangahan ito or kabobohan or kung ano man, or kadcheprokan. Diba? Pasensya na ng mga taong nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Yung parang hindi ka magiging citizen kapag hindi ka nakapag-stay ng straight 5 years dito sa ating... Guys, wag maniwala sa mga chismis at kuro-kuro ng mga taong walang alam. Diba? Always mag-research. Paniwalaan lang yung mga information na nakalap ninyo from a credible source. Tumawag sa USCIS, magtanong sa mga lawyer ninyo. Shalak! O siya, sige na mga beshi. Thank you so much. Bye-bye. Have a blessed day.